Presyo ng langis, ibaba! Presyo ng langis! Walang titigil hanggat hindi bumaba. Ibaba ang langis! Ibaba ang langis! Pagpasura ng ban! Luwagan! Presyo ng langis, ibaba! Ibaba! Ayan po mga kababayan natin. Oo, pati si YC, baba mong sahod eh. Oo, pinapa na. Grabe naman yan isa. Sahod, itaas! Itaas! Ibaba ang langis! Kala ko ibangak eh. Ibaba ang langis! Ibaba! Ibaba! Pinaidadil mo sa mga. Presyo ng langis! Ibaba! Ibaba! Ayun o. Okay, kuya. Organization no ibasura. Tunay na reforma sa lupa. Ibasura. Maraming salamat po. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town. Maraming salamat po mula sa Amihan National Federation of Peasant Women. Ang ating mga kasama po sa pagbansang asas, dito sa kamay nilaan ay sumusuporta po at kita niyo naman po, kasama natin sila laban sa mga pahirap na pinapatao ng gobyernong Marcos. Kaya po, maraming salamat po at ngayon naman po mula sa Piston, ang National Deputy Secretary ng Piston, inialayahan po natin ang kanyang mensahe. Mula po sa pagbansang pangulan ng Piston, tayo ang tunay na bayani na mula Batangas hanggang Maynila na magiting na pumunta rito upang ipaglaban ng isyu ng mga mamamayan. Kung pag-uusapan natin sa mga driver at operator sa kasalukuyan, ay halos tuwid po na sa pagmamanero dahil sa taas ng presyo ng diesel. Ito 150 ngayon. Sa 150 nito, sa aming mga driver, aabot ang tuto ng 5 kilometro. Ibig sabihin, 155 kilometer. Maraming lumada yung ang tinatakon mo. Habang lumada yung diesel na konsumo mo sa mga pagkakasya ko ay umaasa naman sa mga commuter, sa mga mayan, na nagbibigay ng nakabubuhay na kita. Kung ganito ang sitwasyon, paano ba bibiyahe o magbibigay ng servisyo yung mga driver operator sa malawak na nasa laylayan ng ating mamamayan? Di ba tihin po sila sa pagmamaneho? Dahil wala nang kikitain, wala nang iuwi sa kanilang pamilya. Kaya mahalaga na itong oil deregulation law na naninindigan ang bayan ng Batangas kasama ang inyong mayor, congressman, kagawad at mga barangay na tumutulisa at nagdadala ng isyu upang ang sistemang kalagayan na matagal na nating pinitiis ay mabago. Yawa, nagalit. Mabago sa usapin ng pagbabasura ng oil deregulation law na nagpatakta ng batas ng humihiran na sistema. Halos 1998 up to the present. Nung walang oil deregulation law, 7 pesos o 9 pesos hanggang 12 ang presyo ng diesel. Sa ngayon po, 150. Kung ganyan ang sitwasyon, sa bawat pagtaas ng presyo ng diesel, kaya katumbas po nito, kaya pagbawas ng kita ng mga nagkakaritor. Kasabay po niyan, yung pagtaas ng mga bilihin. Yun ang pinakamalaking issue na pinakaharap natin sa kasalukuyan. Kaya kung hindi na ngayon yung mga driver sa pamamasada, kasunod ang ihinto dito, yung mga hospital, yung pabrika, at iba't iba pa. Dahil
Mawawalan po ng mga driver at operator na maghahatid sa mga eskwelahan ng mga estudyante. Mawawalan po ng mga driver ang mamamayan na maghahatid sa kanila sa pabrika. Mawawalan po yung mga guro, lahat ng mamamayan. Mauubos, mawawalan maghahatid sa kanila. Kitang-kita po natin ngayon sa kasalukuyan. Napakayang sumakay ang mga pasahero. Ayaw po yan yung driver. Sabi nga po holiday ngayon. Kung yung may mga pasok, atin yung mga estudyante, nag-cross boundary kami, ngayon pa kayang holiday. Yun ang implikasyon, yun ang refleksyon, yun ang kalalayan ng mga kailangan sa kasalukuyan. Kaya, ayos kami sa hanay na makikipaglaban ng Batangas. Kung may ibang match tayo ng panahon ng Tagitingan, mayroon din tayo ngayon yung match na nagaganap. Walang dumawa sa Kaminila. Nandito tayo ngayon sama-sama. Upang igiit itong pagpapasura ng oil regulation law sa pamamagitan at sa pamumuno ni Congressman the District ng Batangas. Yan po ang isa sa dahilan. Kaya nagkasama naman pumunta dito. Pero kasi ito ang pambansang pamunan ng Quezon. Nagsasama-sama tayo saan mang maraan ng gabanan upang ikiit yung isang sistema ng pagbabago na matagal na natin inaantay. Sa bawat pagbabago, may nagaganap na krisis dahil sa mga kapangyarihan ng mga kapitalismo, ng mga imperialismo. Sa bawat krisis, may pagbabago nagaganap dahil ang kapangyarihan nila, nagmumonopolyo, nagkritika ng krisis, nagtitikma, ipagkita nyo na ang nagaganap ng mga kontradisyon sa ating bayan. Kaya hindi tayo papayag na makalagkat doon sa mga ibahan, sa indulong sa bilang, dahil hindi ba ang pinapatay. Wala pa ng panahon ng tekso, unang tigmaan, hanggang pangalawang tigmaan, at ahantong tayo sa pangatlong tigmaan. Ayaw natin mangyari yan. Kaya nakikita natin, nagaganap yun. Kaya sa ulo, ang pagkansang pamunuan, kay Congressman Reviste na naghahanap ng isang sistema na magbabago sa ating lipunan. Panahon na para magsalita, panahon na para tumindig, panahon na para magpasya sa ating kalagayan na dinaranas sa kasalukuyan. Isang babago niyo naman mga kahilingan natin. Ipasura ang oil regulation law. Kasi nagbibigay ng lahat ang bas ng kapangyarihan sa mga gamit, sa mga tuso, sa mga pagsamantala na ginagamit ang issue ng krisis para magpakla ng overpricing sa kanilang tubo. Yan ang isang malaking kasalanan na ginagawa nila sa mga Pilipino. Pangalawa, kailangan po natin ibasura ang excise tax sa langis. Ang excise tax sa langis, ang sabi nila, kailangan daw yan. Kapag tumakas ang presyo ng langis, isang gagamitin ang angkat o pangsuporta sa mga mamamayan. Kailangan ibasura yan. Sabi nila, ang ibat daw ay para magamit doon sa pangangailangan ng mamamayan. Nakikita ba natin yung mga ibat na kinukuha na kinukoneksyon sa bawat rito na ipinapataw sa mga gadag at operator kapag nagbibigay ng servisyo sa publiko. Inakuna nga namin ang malaking responsibilidad ng gobyerno sa usaping ng discounted PWD, estudyante, senior citizen, kahit na magdagdag ng 10 piso na pag-interest, makapawiin yan sa pamamagitan ng discount na inahako namin. Yun yung refleksyon ng mga bank na yan na hindi natin pinakimakalaan sa kasalukuyan. Nato, kailangan natin pawiin ang petrol. Alam naman natin, bago pa, isinakibado, yung petrol na yan ay pag-aari natin mga mamamayan. Kaya mahalaga ang tulong ng mga congressman sa loob ng Kongreso upang yung lahat ng mahalagang bagay na pag-aari ng mamamayan, pawiin natin. Huwag natin ibigay sa mga tuso, huwag natin ibigay sa mga pasamantala. Sila ay alam natin kung ano ang intensyonita. Grupo lang. Sa bansa, ang industriya ng langis. Sa bansa, ang industriya ng langis. Dahil tayo sa Matampayan, dahil tayo dyan sa parking Batangas. At iba, dahil pa tayo sa West Philippines na hindi pa natin develop. Kung ang lahat ng yan
isa sa bansa natin, isa sa pagkastapin. Hindi tayo maghihirap, hindi natin dadanasin yan. Kaya nga ng Pilipinas, dahil naghihirapan sabay ng Pilipino. Ang ibang bansa, wala silang tubig. Ang ibang bansa, walang lupa na mataniman. Wala silang resources. Sa atin na dito ang lahat. Kaya mo sa ginto, mineral, copper. Naalala ko nga, yung natin ako sa Marinduque. Isang kapulungan ng Marinduque, yung ilalim copper. Copper. Kaya ka tayo sa dapat. Hindi lang natin nagagamit dahil sa mga politiko, ng mga leader na nakalupok yan sa posisyon. Yun ang isang problema natin. Isa pa, yung sahod ng mga manggagawa. Dati sa pag-aaral, dapat nasa 1,200 ang sahod ng mga manggagawang Pilipino nationwide. Hindi itong mga regionalized. Yung sa Pintilaman, sa nakabubuhay ng kita ng mga driver, ibalik sa dating 55 to 50 ang presyo ng diesel dahil napakamura naman ang bili ng US doon sa Arab country ng diesel na gagalingan natin at gasolina. Ilan lang yan sa mga problema natin pinakaharap. Ang mahalaga dito, naunawaan natin yung mga isyo. Ang mahalaga dito, nagsasama-sama tayo para sa kabutihan ng sangkatawan. Nagsasama-sama tayo upang igiit natin ang ating karapatan doon sa loob ng Kongreso. Kailangan malinisan dito sa labas ng Kongreso. Kailangan lahat ng kongresado na nakikilala sa pamamayan. Yung po ang dahilan ng mga kailangan na sa kasalukuyan ay mula na naninidigan at nakikiisa sa lahat ng sektor ng ating lipunan upang sa inaharap. Sabay-sabay tayo na hahakan. Sabay-sabay tayo sa tutulong sa isang lipunan na maayos. Walang maiiwan. Walang malakagdag. Walking alone, Isang dapat parayan hapon sa lahat sa inyo. Pagpalayan araw. Mula sa pagiging sa pagkakita sa tanggayo. Mula sa pagpapanipan ng pistol. Huwag kayo dito. from town to town.